Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Goring. Patuloy ngang lumalakas si Bagyong Goring, no? Ayon nga sa ating European Center. Ito nga po ay tinataglay na yung 175 km per hour. At ito naman po ay patuloy na ngayon na nakakaapekto sa may extreme northern Luzon at northern Luzon, kaya tinaas na rin po ng bagong pag-asa DOST kanina yung storm wind signal number 2 sa extreme northern Luzon at saka yung northeastern na portion ng mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gonzaga, kasama po dyan yung northeastern na portion ng Isabela sa Divalacan, Palanan, Makunakon. Storm wind signal number 2 po tayo dyan. Storm wind signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Island, eastern portion ng mainland Cagayan sa Lalo, Gataran, Baggao, Peñablanca, Santa Teresita, sa may Bugway, dito po sa may Apari, Balisteros, sa may Alacapan at eastern portion ng Isabela, dito sa Dinapigue, San Mariano, San Pablo, Cabangan, Tumauni, sa may Ilagan City, maging dito nga po sa may northern na portion ng Aurora sa Dilasag at Kasiguran. Yan po yung mga storm wind signal number 1 po natin. At ito naman po sa ngayon ay magdudulot na nga po ng pag-ulan sa halos sa buong extreme northern Luzon at northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat na ha sa ating mga kababayan dyan dahil magdudulot na nga po yan ng mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Hinahatak nga nito yung ating habagat na posibleng magdulot naman yan ng pag-ulan dito sa may parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Bicol Region, sa may Palawan, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat din sa ating mga kababayan dyan ha. At yung isa naman po minomonitor natin low pressure area outside PAR, ito nga po ay mataas ang posibilidad na maging isang malakas na bagyo rin. At ito nga po ay magiging malaki yung kanyang diametro, pero mababa naman po ang tsansa na pumasok to sa ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon dahil posible nga po itong dediretso sa may parte ng Japan. At pagkatapos po niyan, meron tayong posibleng low pressure area na imomonitor na mabubuo po dito sa may parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa mga lugar sa Northern Luzon kung saan yung mga posibilidad na makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw. Asahan nga po natin na dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan at sa may Gonzaga, dito nga po mas mararamdaman yung mga pabugso-bugso ng malalakas na hangin at pag-ulan dahil mas malapit nga yung sentro ni Typhoon Goring dito nga po sa may parteng Santa Ana, Cagayan at sa may Gonzaga. Asahan din natin meron na nga pong mga pabugso-bugso ng hangin at pag-ulan dito nga po sa Baggao. Ayan nga po kung saan naka-storm wind signal number 2. Dito naman po sa may parte ng Banig, Ilagan, Palanan, Bicubyan, Dinapigue, ayan, Kasiguran, Inchange, ay tuloy-tuloy nga makakaranas po tayo ngayon ng masungit na panahon dahil nga po rito kay Bagyong Goring. At dito naman po sa western section ng ating bansa, asahan din po natin na makakaranas ng pag-ulan dito nga sa may Lawag, sa Badok, Bigan, Candon, sa Tagudin, dito po sa may Baguio, sa Rosario. Asahan din po natin yan dito nga po sa may La Union, sa may Pangasinan, dito nga po sa Bulinaw, Alaminos, Santa Cruz. Dito naman po sa may Masinloc, maaasahan din natin makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Sa may Olonga po, dito sa Tarlac, sa may Tarlac, sa Gimba, Gapan, San Fernando, makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Mga isolated rain shower, asahan po natin yan dito sa halos sa natitirang bahagi ng ating bansa.
Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na mataas pa rin ang tsansa nito na maging isang super typhoon category. Didikit nga yan po yung pinakasentro niya na bahagyang didikit sa may parte ng Aurora, at dyan po yan magre-recurve na nga po pabalik naman dito sa may parte ng Taiwan. At ito nga po posibleng maglandfall sa may parte ng Taiwan, kaya yung mga kababayan natin naman na nasa Taiwan, iba yung paghahanda at pag-iingat na dahil delikado nga itong si Typhoon Guring. At pagdating naman po ng August 30, ito nga po lalapit muli dito sa may parte ng Itbay at Batanes, at makikita nga natin kung gaano kalakas na as super typhoon category itong si Bagyong Guring. At pagdating naman po ng August 30 ng alas 8 hanggang alas 9, posible nga maglandfall po yan dito sa may parte ng Taiwan, at dadaanan niya po yan hanggang posibleng nga lumabas yan ng landmass ng Taiwan pagdating nga po ng August 31 ng alas 11 ng gabi. At makikita naman natin yung isang malaking bagyo pa na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman ay tutulong naman na hatakin yung habagat na posible naman magdudulot ng pagulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng pagpasok naman po ng September, tuloy-tuloy pa rin po noon makakaranas tayo ng pagulan dahil sa paghatak nga po sa habagat. At pagdating naman po ng September 4, meron nga po tayong low pressure area na imo-monitor dito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon nga po mababa naman ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo at posible nga rin po siyang malusaw. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito, kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posible pang senaryo nitong si Bagyong Guring na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. At ito naman yung forecast track prediction ng ating bagong Pag-asa DOST na halos hindi po sila nagkakalayo ng forecast track ng ating Joint Typhoon Warning Center. Yung sa European Center naman mas angat lang ng bahagya. At ito naman po yung sa ating Joint Typhoon Warning Center, mas mababa naman ng bahagya dun sa forecast track prediction ng ating bagong Pag-asa DOST. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng pagbabago nitong paggalaw ni Typhoon Guring. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.